Layo-layo pala pupuntahan namin. Asan? Ayan, bahay na yan, Nick? Ala ka. Kawawa naman pala. Liit ng bahay. Ito, Nick? Ito yung bahay nila, Nick. Ay, Tay! Magandang umaga po! Nay! Magandang umaga! Kasama ko ngayon ang sekretary ng barangay, si Inik Nilin alias Inik Mabano. Sasamahan niya kami doon sa pupuntahan namin upang makita namin yung kalagayan kung nangailangan ng tulong. Sino ngayon, Nick? Binabitura ka. Dito. May mga anak siya. Aw, paano? Wala na siya. Wala na siya pamilya. Wala na anak. Ang anak niya lang rin. Ay, mga tiguang na po. Bulang-bulang. Sige, tingnan natin. Ah, may kalayuan pa pala. Tapos aakyatin. Pero tagay. Ha? Naraman siya. Ay, oo. Sige, Nick. Di ba may release doon sa AKA? Pero, Wala? ano ka dalo? Ay, wala pala. Suot-suot pa kami dito. Kila Teacher Jennifer na to. Sa taas. Tasan? Ano yung kaligtan sa anak? Tuhid. Pinaman ako ng barangay secretary. Nakita ko itong kalagayan nila nanay at tatay. Mga matatanda na po. Anong edad mo, Tay? Ilan na edad mo? Oy, naku. So 84 pala ang edad ni tatay. Si nanay? Sila kuno kala. So ibig sabihin, mas matanda si nanay kaysa sa tatay. Oo. May mga anak sila malapit. Tulo kami na. Tulo. Tatlo. Tuwas na puro na amin. Tuwas kubre. Oo. Tapos na haro, kapulsa. Ano sa permit ko sa Bicol? Bicol ba? Ay, tatlo lang yung Mary? anak niya. Permit na siya sa Bicol? Kanang ko, Ligaspi. O, Ligaspi. Yung pamumuhay ninyo, Tay, ano? Ma-expose yun. Sa cellphone, nagreklamo mo. Sa nakantao, okay? Ini kayo. So, balikan natin sila nanay at tatay. Nakilala ko palang mga anak nito eh. Dati pa doon sa isang station ko. Sila pala yung parents. Ah, sakit mo, Tay? Kini ako lawas. Panood kini tumas pagkain sa taas ng tukod. Panood ito trabaho niya diyan. Mabukat trabaho niya diyan. May resulta sa lawas. Ikaw, Nay, yung sakit mo. Hawa ka niya akong pahalan. Kanang yan pa rin daw ko. Ulol ba? So, dala nga ng katandaan nila. Imagine mo naman, 84. 84? Ikaw? 80? 9. 89? Oh, itinawa pa. 85. 85 pala. May isang taong katandaan si nanay kay katatay. So actually, ang kanilang hanap buhay, umaasa na lamang sa bigay ng gobyerno, yung tinatawag natin senior citizen pension. So, dala nga lang tag-anim na buwan bago mabigyan. Kaya ito, talagang kapos na kapos. Alam mo naman ang buhay matanda. Kailangan na talagang magpahinga. At saka hindi na makapaghanap buhay, di ba tayo? So, ako naman ay nandito. Magbigay ng konting tulong. Wala tayong political na sinasandalan dito.
tulong na galing sa puso. Kasi ngayon lang ako nakapunta. Sana sa may makapanood na mga kaibigan ko. Umaasa lang kasi ako sa mga may mabubuting kalooban na magbigay. Lalo na sa mga matatanda. Ano po? So, saka kilala ko din sila mga mababait. Nagpasalamat din ako na nakita ko na nalalaman ko ang mga anak. Kasi mababait talaga. Eh, ito ako ngayon. Bibigay ng konting tulong pala pagkain nila tatay, nanay. Okay. Ito, sir, pinakita ko talaga yan parang transparency. Okay, tay. Ikinagalak kong makilala sila at makita yung sitwasyon nila at mabigyan ng konting tulong. Saka kilala ko rin naman sila. Parang magulang ko na rin. Naisip ko na kasi na ganito din ang kalagayan ng nanay tatay ko. Kaya sa awa ni Lord, eto sila nakilala ko. So, sana sa may makapanood ng video natin, may tutulong sa kanilang nanay at tatay kahit pagkain. Sa edad ba namang 84 at saka 85? Salamat, Ha? ma'am. Daghang kayo salamat Itago yan. sa ato pa karong umabot ng punta ba. Dili. Lahi na. Wala dahil ma'am na konsiderasyon nimo sa kabos. Bilang programa sa nimo nga isip ko din na tayo. Hindi mo lang. Ang principal nato ni Dere sa eskwelahan, si Ma'am Gina Artizuela. Ikatosan. Actually, kasama na ito sa aking pag-iikot sa barangay kung saan ako na-assign. Hindi ibig sabihin na ang aking posisyon ay para sa school lang. Pag ako'y nag-iikot, ibig sabihin, para malalaman ko yung sitwasyon ng mga kabataan, malalaman ko yung kalagayan ng barangay, malalaman ko kung anong problema sa barangay, kasi kasama na yan sa aking trabaho, kung paano magka-problema ang mga kabataan, kung paano nag-absent ang mga bata. Kaya na sinabi ko tuwing meeting, ikot-ikot ako kung saan yung barangay, kung saan ako nagsiservisyo. Upang makita ko yung senaryo kung ano talagang problema. Hindi lang ako sa loob ng school campus, kundi sa buong barangay. Alam na yan ng mga kasamahan ko pa dati na talagang hindi nila alam na ako nag-iikot. Pero pag ako'y nag-iikot, kailangan mayroong kabuluhan. No? Makita ko yung problema ng barangay, hindi lamang sa pagbablog na ano natin, ikita tayo, hindi po. Tutulong tayo. Kahit sa konting halaga, at saka meron din naman tayong magsusponsor natin. Yung maawa, baga, maawa sila, yun na lang ibigay doon. Yun ang nangyari. Tuloy natin yung advocacy natin na ikutin natin ang barangay kung saan tayo nagsiservisyo upang makita natin ang problema. Kasi hindi maiwasan na mga guro magreklamo. Bakit absent si ganito ganyan? Trabaho ko na kasi yung alamin kung bakit absent. So nakita ko dito sa pag-ikot na ganito ang sitwasyon. May mga tao talaga nangangailangan, lalo na pag mga matatanda, mahina ng katawan, saka parents pa ng matulungin kong nanay, yung sa kabilang istasyon pa ako, na-assign. Kaya nagagalak akong makilala sila. Sinamahan ako ng barangay treasurer, kasi isa din naman siyang public servant, pareho kami ng trabaho. Kaya eto, tay, huwag mo isiping ano yan. Pag may upload ko, okay lang may upload yung video. Okay lang. Pag may maawa, may tutulong, babalik ako. Pero pag wala, pagpasensyahan na po ha. Saka pagkain lang. Ha? So, salamat sa ating barangay secretary na isama niya ako dito. Naikot ko yung lugar. Hindi lang dito, sa iba pang lugar dito. Ha? Nakakalahati pa lang ako sa pag-ikot ng barangay. Kaya gusto ko